Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. This is another reading. And ang gagawin ko ngayon is love triangle reading. So para to sa mga relationship na alam na merong ka-love triangle yung person, ikaw sa person mo. So hello. New subscribers, newcomers, welcome to my channel. Thank you sa mga nagsishare, nagko-comment, nagsishare ng opinions. I appreciate you guys, nagda-likes. Thank you so much sa mga naghihintay ng reading ko. Sa mga naka-appreciate ng reading ko, thank you so much. So, let's start without further ado. So, take note as always, this is not for everyone. Take what resonates and leave the rest. Okay, so this could be a vice versa. Kung saan kayo naka-resonate, doon kayo. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. And this is a timeless reading. Kung kailan nyo man ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be a sign na sa inyo to. So, let's start. Love triangle reading. Kaninong story to? Sinong maka-resonate dito? Okay, so what does her feelings for you? So ano yung feelings niya para sa'yo? Feeling niya he or she wanted to talk to you. So gusto kanyang kausapin. Let's see why. Hindi siya nakatulog sa gabi. Thinking about you, about the situation, naiipit siya sa sitwasyon, parang, I don't know if meron ditong jealousy, I don't know if meron ditong, parang, sabihin natin na your person wanted to have some transformation na then, this person wanted to talk to you na, and parang gusto niya na maayos kayong dalawa, maibalik na yung pagmamahal mo para sa kanya. So, feeling niya, gusto niyang kausapin ka. Isa din dito yung para matapos na yung mga dapat tapusin sa sitwasyon ninyo. Gusto niya na ng changes. Yun yung feeling niya sa inyo. So, kumbaga, kung kaya pang ayusin to, ayusin natin to. Kung hindi na natin kayang ayusin to, tingnan natin ano yung pwedeng mangyari. So, yun yung feeling niya sa'yo. Gusto kanyang kausapin, siguro to explain kung kailangan ng closure or kung kailangan natin na tong kasi parang feeling ko sobrang nasa point kayo ng napapa-challenge kayo sa relationship ninyo. Ang concern niya kasi dito, alam niya mahal mo talaga siya. Okay? Mahal mo talaga siya. Hindi siya nakakatulog sa gabi sa pinanggagawa niya. Natatrap siya sa situation. Kasi nga yung feeling niya towards the other person, ano yung feeling niya for the other person is love. Meron silang relationship, nagmamahalan sila. Nandito yung two of cups sa kanila, so mahal niya tong person na to. So, dito sa kasayo kasi, gusto kanyang kausapin, nakukonsensya kasi siya sa ginagawa niya. Hindi siya nakakatulog sa gabi, regrets yung nandito. Dahil bakit siguro sobrang bait mo sa kanya and mahal mo talaga siya and alam niyang binigyan kanya ng problem na ganito. You're very disappointed and right now parang siguro umiiwas ka sa kanya dahil sa nasaktan ka and hindi kaya ng konsensya niya, kaya gusto kanyang kausapin kung para explain siguro sa'yo na we need to end up this, because of that. Kasi dito sa other person, parang nagmamahalan silang dalawa. Ito yung nararamdaman niya talaga sa person na to. Let's clarify the Two of Cups. See? Okay.
So, itong person na to, pinaglaban niya pala to. So, pinaglaban niya to, naayos sila nito, kasi might be this is someone from the past. Naayos sila nito, so nabalik yung pagmamahalan nila, bumalik siya dito. Kumaga, kaya lang malungkot siya dahil sa'yo. So, kaya pala. So, what does she or he wants from you currently? Hindi siya sure. Hindi siya sure kung ano yung gusto niya sa relasyon na yun sa'yo. Let's see. Okay. Could be clarity. He or she want to give you clarity. Kasi nagsisisi siya, nalulungkot talaga siya, or sabihin natin na nakokonsensya siya sa ginagawa niya sa'yo. Pero hindi niya alam kung anong gagawin niya sa'yo. This currently. Gusto niya lang siguro bigyan ka ng clarity sa mga nangyayari. Gusto niya maging masaya ka, pero alam niyang hindi dahil sinaktan mo siya. Alam niyang hindi na sinaktan ka niya. He likes you though. You know, yung compatibility ninyo, gusto niya talaga yon. Yung naging kayo ata nito kasi nakaramdam talaga siya ng enjoyment sa'yo. And compatibility, yung ano ninyo, bonding ninyo together, gusto niya talaga yon. Hindi mapakailas sa kanya yun. Kaya lang, nagkaayos ata sila ng past person na to, and mahal niya pa din to, kaya binalikan niya, naayos to, pinaglaban nila yung isa't isa ulit. Nagkaroon sila ng balance connection at kaya kayo hindi na nag-uusap ngayon. So, this person is very much worried about you. Kasi ang bait mo sa kanya, and mahal na mahal mo siya. And isa pa, parang meron pa nga ata siyang pangako sa'yo. So, right now, iniisip niya yon. So, hindi siya sure anong gagawin niya sa'yo. Kasi alam niya na hihiwalayan ka na talaga niya. Kaya lang ayaw niya na sabihin to sa'yo. Ayaw niyang makita kang masaktan sa mga sasabihin niya. So, what does he or she wants from the other person currently? To have a balanced connection. Let's see. Let's clarify this Six of Pentacles. He want to take the leap of faith towards a new beginning with this person. He want even to offer victory towards this person. Naku-confuse lang talaga siya dito because of you. Siguro meron to silang responsibility or anak sa isa't isa. Isa pa, andun sa point na he found out na mahal pa din talaga siya nung person na yun. And parang nakikita ko kasi dito parang ano ba tawag dito, parang I forgot ano yung tawag doon. Parang yung nagkaroon siya ng pagkakamali sa person na to. And ngayon, bumabawi siya ngayon sa taong ito. Yun. So, bumabawi siya sa person na to. Sa mga pagkakamali niya. Kaya, inayos niya to. Gusto niya mabalik sila sa dating happiness, sa spark nila. Sila na ulit nito. Dumating kasi sa point na nag-away sila talaga nito before in the past. Because of the option. Di ko lang alam kung ikaw ba to or another person na na-involved dito. Hanggang sa nagiwalay to sila. So, ngayon nagkaroon sila ng time na mag-usap, magkaayos, at naayos silang dalawa. Nabalik na, siguro na-realize silang dalawa na mahal pa nila yung isa't isa, kaya nagkabalikan sila. Ngayon, on your part, hindi ka na siguro niya kinakausap ngayon dahil sa nagkabalikan sila. The thing here is, nakukonsensya siya ngayon kasi wala siyang masabi sa'yo sa pagmamahal na binigay mo sa kanya. Kaya, ano man yung gusto niya sa'yo, hindi niya even alam. Gusto niya sana maging masaya ka.
and to give you some clarity about what happened, but hindi niya alam kung paano sasabihin yun sa'yo kasi alam niyang masasaktan ka. So, what does the next 3 months hold for the both of you? So, what does the next 3 months hold for the both of you? Oh, I will clarify this verse, okay? Decision. So, the next 3 months, they will going to have a total decision talaga from this person to focus na talaga. I think papunta siya dito, ibig sabihin papunta siya dun sa kabila. Na to move forward and never look back na talaga from your connection. And ikaw naman, nakikita ko naman sa next 3 months is dahan-dahan ka naman din na makapag-move on nito. Hindi kayo na mag-uusap nito. Totally magkakaroon na kayo ng pag-uwasak nitong person na to. The next 3 months, I can see na magpo-focus na din siya na ayusin na talaga yun sa kanila. The next 3 months, there is a possibility na dahan-dahan mo ng dahan-dahan ka nang mag-move on dahil mapapagod ka kasi sa kakahintay sa kanya kung kailan siya babalik. So, parang andun sa point na you were going to surrender. Hindi ko na siya antayin, mag-move on na lang ako. So, the next 3 months, I can see here also that sa part niya is he will going to move forward na then and never look back. But part of him, honestly, iisipin ka pa din niya nito the next 3 months. Meron pa din mangyayari na medyo kumbaga mag-move forward na siya and never look back, okay? And try to not looking back na din sa'yo. Pero parang mag-look back pa talaga to siya. May isip ka pa niya the next 3 months. Siguro mamimiss ka niya, however, siguro titignan kanya, papanoorin kanya sa social media, makikita niya yung pag-move on mo, attracted pa din siya sa'yo. So, what does the next 3 months hold for them sa kanilang dalawa? Unsureness. Or, let's see, fights. Unhappiness, fights, unsureness, because feeling ko yung person na to na binalikan niya is very practical this time. May trust issue na. Palagi nang may mga away, gulo, nagtatanong kung kayo pa ba, may iba ka pa ba, baka niloloko mo pa ako. Until sa umaabot sila ng point na nag-aaway sila. Hindi nagiging masaya. Pero mahal naman siya nitong person na to kahit abot sila sa point sa next 3 months na there is a possibility magkakaroon ng mabigat na problema sa kanila and parang hindi na ma-appreciate yung pagsasama because of the trust issue. Okay, though I think yung person mo will still going to try na to have some patience na ayusin at intindihin yung person na to. Dahil sa, alam niya naman yung pagkakamali niya. So, parang magkakaroon lang talaga sila ng mga away, confrontation, judgment, mga ganong mga bagay, trust issue, overthinks because of what this person did. So, hindi makontrol yung mga iniisip at mga guni-guni ba or hallucinations, yeah. Pero magpapatuloy pa din yung person mo na kung may anak man sila, magpapatuloy siya sa responsibility niya and kahit ganito na yung mga nangyayari sa kanila. So, let's see about how will your communication be. So, magkakaroon pa ba kayo ng communication itong person na to? Well, your person, magpaplano siya na makipag-communicate sa'yo. I think magpaplano to siya.
So, feeling ko dito magpaplano to siya na makipag-communicate sa'yo ulit. Nakikita niya siguro na paano ka nag-move on. Makikita niya siguro yung social media mo, na lalo kang gumaganda, inaayos mo yung sarili mo, inaayos mo yung buhay mo. And, syempre, na may history kayong dalawa. Nagmahalan din kayo before. And you both felt very connected, very compatible to each other before. So, nagpaplano siya dito na kausapin ka. Pero, a part of him or her, iniisip niya pa din yung pamilya niya. Dahan-dahan ko nang binubuo yung family ko. Gagawin ko pa kaya to? Parang ganon. At saka, hiwalay na kami, wala na kami. And, alam na ng, siguro sabihin natin, asawa niya ba to? Alam niya na ng asawa niya or ng kinakasama niya na mga issue namin na ganito. Babalikan ko pa kaya to? Parang ganon. So, dahil nga sa mga mangyayari sa kanila dito, kumaga, hindi naman sa hindi sila totally na maging masaya the whole pagbabalikan nila. May mga times okay naman, pero mostly talaga, hindi na nagiging sure yung pagsasama nila because nga of jealousy. And, parang mahirap ng pagkatiwalaan ng other person na yun, yung person na to, yung person mo, sa mga pinanggagawa niya before. So, parang laging bumabalik sa isipan, di nakakalimot, kaya nagdadahilan ng pag-aaway nilang dalawa. So, then in the near future, in the future, your communication, there is a possibility na still unsureness pa din sa communication nila kasi, ninyo, kasi ang nakikita ko kasi dito is nagpaplano pa lang din naman siya na kausapin ka ulit. Meron pa siyang doubts because of mga what if niya. But, you know, feeling ko pagpapatuloy nila ito, kung baga magpapatuloy talaga itong pag-aaway nila hanggang sa bumigat to, there is a possibility kakausapin ka niya. Kakausapin ka nitong person na to, mag-try siya na siguro to seek comfort sa'yo. So, nakadepende yun sa'yo kung sakaling mangyari yun. Ano yung magiging decision mo dito, or you will just going to remain as friends, or babalikan mo ba to? Kasi feeling ko sa part mo, pagod ka na din nag-antay eh. Kaya nga nag-move on ka na. So, just comment down below kung ano sa tingin nyo ang gagawin nyo if ever. So, will she or he let this other person go? So, kumbaga, ile-let go niya ba to? At babalik siya sa'yo. And I can see abot nga talaga to sila sa point na hindi sila mag-uusap ng person na to. Feeling ko walang marriage dito involved. Kasi wala ko nakitang marriage card. Ang naramdaman ko lang, past person to, could be nagkaanak sila, may anak sila, live-in ba sila nito, or girlfriend lang ba to, na ex-girlfriend sa past, na medyo nagkaroon sila ng serious na relationship in the past at nag-reconcile sila. Naramdaman nila ulit yung pagmamahalan na yon. Nagkabalikan unexpectedly. Kasi wala naman ako nakitang married. But it could be kung you are someone na naka-resonate nito and married kayo then, or married sila, then it also can be. Okay? This is a general love reading. So, will he or she let this other person go, or let this person go? See, abot sila sa point na hindi sila mag-uusap na naman itong person na to kasi pagod sa away. Kasi yung other person na to kasi hindi na siya inosente sa pinanggagawa ng person mo or person ninyo. Cheater, yun yung iniisip niya. So, dahan-dahan sila din mawawasak ng person na to because of yun na nga pag-aaway nila, magkakaroon ng unsureness sa
connection nila. So, hindi na kasi, parang palagi na lang to siya na magmamanman, magmamasid, magseselos, magtatanong, hanggang sa mapapagod sila pareho sa ganito. Dahan silang mawawasak nito. Abot sila sa point na hindi mag-uusap ng person na to. Kahit sabihin natin na yung person mo is, we're still going to try to manage the situation. Parang wala eh. Isa-isa dito sa kanila magpapahinga talaga. Tatahimik kasi magkakaroon ng disappointments. So, parang gusto munang magkaroon ng peace of mind. Gusto ko muna magpahinga. Gusto ko, kasi naguluhan ako, na-stress ako. Like sabihin natin wala naman akong ginagawa. Pero parang lagi na lang akong sinisisi sa mga nangyayari or nag-iisip na may ginagawa pa ako. Tinatry ko naman. Parang mga ganong mga bagay. Well, on your person's side, ganun man yung naisip niya. Well, other thing na naiintindihan niya din yung other person. Kasing niloko nga siya before. So, niloko niya to before. So, kaya nagkakaroon siya ng mahabang pasensya to understand this person. But, well, tao lang tayo, may flow tayo, na meron tayong limits din sa ugali natin. So, nagkakapikunan din, napapagod din, naiirita din. Kaya nangyayari to sa kanila. So, will he or she commit to you? So, mag-commit ba yung person mo sa'yo? There is a possibility, pag ito yung mangyayari sa kanila, babalik siya sa'yo. See? Babalik siya sa'yo, mag-o-offer siya sa'yo ng new beginning, and, kumbaga, magkukommit ba siya sa'yo? No. Hindi din siya magkukommit sa'yo. Ang problema kasi dito, sobrang bait mo sa kanya. Alam niyang ganun ka sa kanya. Alam niyang kaya mo lang siya patawarin. At, ang problema din dito, sa pagmamahalan, dito pa lang tayo sa Two of Cups. Sa totoo lang, to compare, okay? To compare the love, mas mahal niya tong isa kaysa sa'yo. Sobrang na-appreciate ka lang niya kasi sobra kang mapagpatawad na person, mabait, mapagmahal. Wala siyang masasabi sa'yo, kaya kung sakali man naiwan siya nito or magkahiwalay sila, wala siyang ibang pupuntahan kundi ikaw kasi alam niya na safe siya sa'yo. So, there is a possibility na in the future, in the near future, magpaparamdam siya sa'yo ulit at mag-offer siya sa'yo ulit ng new beginning, but still, aalis pa din siya. So, this person will not commit. Aalis pa din siya because still of cheating. So, maiipit kasi siya sa sitwasyon kung babalik man siya sa'yo. The thing here, bakit? Kasi, di ba dito, hindi sila, kumbaga, no, dahan-dahan silang nawasak, hindi na sila nag-uusap, pero there is a possibility kasi dito na magkakaroon pa din sa kanila ng pag-uusap na dalawa ulit. See, magkakaayos din to sila ulit. And I can see here na on your part, parang this is a guide na sa'yo, sa maka-resonate dito sa part sa'yo, is think before you accept this person again. Kasi babalik talaga siya, mag-offer talaga siya ng magkipagbalikan sa'yo. Pero nakita ko, they're going to have full of judgment here from the other side. So, gugulo lang. Until sa aalis na naman siya at pabalikan niya naman to. So, maglulukohin ka na naman nito. Either ipagsabay kayong dalawa or aalis na naman siya. Betrayals, cheating, trapped in a situation, go back to the other one. Mga itatago niya sa'yo, changes sa kanya. So,
What will be their outcome? Ano yung pwede magiging outcome nila? So, itong person na to, sabi ko nga, 'di ba, yung magiging outcome nila, magpaparamdam na naman to ulit dito sa isa. Okay, magpaparamdam na naman siya dito ulit. Gagawa na naman siya ng action dito ulit na hanggang sa maiipit siya sa sitwasyon. Kasi kung example man, natatanggapin mo siya ulit, magiging kayo. So, magpaparamdam na naman to ulit sa kanya dito. At magiging okay na naman sila. Maiipit siya ngayon sa sitwasyon. Sa inyong dalawa. Kung magiging okay sila. So, magbibigay lang to sa kanya, sa'yo siguro, ng stress. You know? So, abot sa point na patuloy mo siyang mamahalin dahil sa mga sasabihin niya sa'yo, pangako niya sa'yo. And the thing here is, there is a possibility na itong sila, hindi pa din sila matatapos. Meron pa din cheating dito. So, feeling ko sa person na to, no, Gemini, hindi ko pala na-mention yung mga ano dito, zodiac sign. So, before ko tignan yung outcome ninyong dalawa, I can see Gemini, yung feeling ko Gemini, Aries, could be Capricorn, Scorpio, can see Sagittarius, you or your person, okay, or both, Pisces, Virgo, Aries, Sagittarius, Leo. You might have a Capricorn in your chart or the other person. So, I can see also here na yun, Sun, Moon, Rising, Venus. Libra is also here. So, ano yung pwede magiging outcome ninyong dalawa? Sa inyo, parang maganda man yung magiging outcome dito. Let's see. Aquarius, also nakita ko dito. Taurus, okay? So, sabi ko nga, 'di ba? Dito sa inyo, sabi ko parang maganda naman yung magiging outcome ninyo. Feeling ko sa next na pagpabalikan ninyo, hindi ka na niya bibitawan even if babalikan niya tong isa. So, kumbaga, pagsabay niya lang kayong dalawa, siguro sa hindi mo alam, hindi niya alam. Okay? Hindi alam nung isa din. Kasi siguro itatest niya kung sino ba talaga yung mas mahal ka, sino ba talaga yung mas mahal niya. Kasi tatagal kayong dalawa sa pagbabalikan ninyong dalawa. There is a possibility na tatagal kayong dalawa. Nang hindi ata mo malalaman na meron pa nagkausap sila ulit or nagkaintindihan sila ulit. Pero yung person mo kasi parang mas papahalagahan ka niya dito at the end. Mas mag-o-offer siya sa'yo ng new beginning, second chance, and even love as well. Bakit siya maghulog sa'yo? Kasi ikaw din naman yung pasensya mo, yung pagmamahal mo sa kanya, sa pagtatanggap mo sa kabila ng mga kasalanan na nagawa niya, marirealize niya yun. Kaya, babalik siya sa'yo, lalo siyang may in love sa'yo. And siguro andun sa point na mas magkakaroon siya ng mga idea na gusto niyang mas mag-progress pa yung relationship ninyo. So, in the future, there is a possibility of like, pagkaayos sa inyo, dalawa in the future. Sa totoo lang, hindi ko nakikita dito na eto, magdi-disappear na to forever. I think, no. Magkakaroon pa din to sila ng about communication though, hindi ka niya bibitawan na. Feeling ko hindi naman na total relationship. Siguro dahil sa meron silang responsibility nito, anak ba or something. Siguro mag-uusap sila because of that na lang. Support sa ganyan. Pero hindi ka bibitawan ng person na to. And magpapatuloy siya mag-offer sa'yo ng new beginning. So, well, this is not like sabihin natin na hindi to sabihin natin na ending na to. Like kayo na
kayo na magkatuluyan pang dalawa. Madami pang pwedeng mangyari dito. So, para sa akin, ang advice ko sa part mo dito is, kailangan mo pag-isipan ng mabuti kung tatanggapin mo pa ba itong person na to o hindi na. That doesn't mean na, it doesn't mean na ikaw yung, kumbaga, nagpatuloy siya sa'yo, tatagal kayo, nag-o-offer siya sa new beginning, hindi ka niya binibitawan. Okay na yun kasi, niluloko ka din naman kasi niya pa rin niya. Kasi sabi kong, nakikita kong kasi dito na, nag-continue pa din siya dito sa isa, kahit hindi ka niya binibitawan. And, kahit magpapakita pa siya sa'yo ng pagmamahal, binabalik niya yung pagmamahal na inalay mo sa kanya, dito mayroon pa rin silang communication nitong isa. Hindi ko nakita naghiwalay sila. Minsan naghiwalay sila, nagkabalikan din naman sila ulit So, parang sinabay niya kayong dalawa kasi tinetest niya sino yung mas higit sa inyong dalawa. So, ako sa'yo, since nasa point ka na pag-move on, nung time na ngayon pa lang, this present pa lang, magpatuloy ka na sa pag-move on mo. Huwag mong sayangin yung sarili mo na once na bumalik to in the future at magpaparamdam sa'yo, wag mo sayangin yung sarili mo, tanggapin siya ulit kasi I don't think it's worth it. Yeah, I really don't think that is worth it kasi binalikan ka niya kasi nag-away silang dalawa, hindi sila nagkaintindihan. Kung nagkaintindihan silang dalawa, hindi ka na niya babalikan. So, think about that. So, ngayon, kung sakaling tatanggapin mo siya, nangyari nga talaga to, tinanggap mo siya. Tapos, pumalik na naman silang dalawa. So, think, kung pagmamahal ba yun. Kahit sabihin natin, hindi ka niya binibitawan, pero nagsisinungaling siya sa'yo dito. Kahit sabihin natin na gusto ka niya pakasalan, kahit sabihin natin na nangangako siya sa'yo, nagpapakita siya ng pagmahal, still meron pa ding behind him or her ng lies because of this person. So, nung time pa lang nag-move on ka na, move forward na and never look back. Kung babalik siya, wag mo na lang siyang tanggapin, kausapin mo na lang siya, magpatuloy ka doon, ayusin ninyo yun at ako magpapatuloy na din. Siguro mas magiging maganda pa yung future mo. Kaysa dito, tatagal kayo pero wala ako nakikita mag-commit siya sa'yo. So, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.